Paano bumangon tayo di morning? Talaga expected na dito nga asikasyon, na agtrabaho man. Hanggang dyan agsubli ka man, malakas mo na tirik naan. Ano malakas yun na puyat ka, kurang ititurog mo. Ang iti tao magkaroon ng awaken, ng awan ti engagement, kasama dyan lugan na umor ng hanggang mapabanti. Yan. Kasi dahil lugar ko ng papapulutan na iti morning kat umor. Grabe di panagbadak kasi sila doon. Naman na mapabanti. Takapay, hanggang naka-engage, jay makina kan jay transmission. Yan. Mawalingan na kan neutral lata. Isungar umor, iso lata. Amo iti naligat iti maysa na church, no? Umor, iti pulpito, ngam awan lata, handatan ng umabanti iti church, awaken. Brilliant preachers, impassioned preachers. Ngam awan lata, iti na mangyari na. Manon na naglalain na pastor, natlatay namin. Nagbibintas na kinibing salita, nag-uunag. Ngam jay church, isulat ta. Yan. Hanga engage lang ta. Awaken ba? May inspired ka? Nga mawan lang ta. Sabi lang ba na datay ko kapsan? No, kapag yung conference, kapag yung domingo, yan. Datay ko ma-inspire tayo. Handa na agpatingga dyan inspirasyon na natin na bulag sa aking mensahe. Katagawin tayo, following days, isunod na manan. Yan. Naawa na iti resolution tayo na ma-engage tayo nga, yes, I will do this for. I was blessed by the message of your word. Now help me that I'll be able to do this. Dipang ko naman. Now. Yeah. Minsan ko maragatapan niya, appreciate tayo mensahe ko, mayroon tayo mensahe. Ngam hayop ko na. Di ba kasi? Ngam. Ada ngam tangay. Ngam. Nagpintas si mensahe. Ngam. Kaya siya muna haja niya. Adya ko muna. Huwag ba tingin sa akin? Na-inspire? Kaya ko may mo. Ngam si iman iso niya. No, siya ko may manado. Baka nang tampay lang. Alibay pa. Baka nang tampay lang na-involve pa. Siya ko na idason. Ano no, aking nakiting ma-engage. Now, sabi lang mata sa tayo kahit ma-awaken tayo, ma-engage tayo. So, every message na ginagin tayo, ada mag-engagement na. Ada kayo iti strength man na iti Bible back pastors. Yeah? After na mensahe, ada ti altar call. Na-respond kayo sa mensahe nga impress na. This is about giving, this is about commitment, about the serving the Lord in the full-time ministry para ka young people, at altar call na people na natos. At ada na iti respond eh. Natay mga fundamental, sabay, individual soul liberty katin niya. Waras mong sikam na kita. Ang tanda kita. As dyan. Ngam sabi ako every message, kita niya ako Diyos ka tayo. Ready man, nga ma-awaken tayo, ready tayo na ma-engage. Iti kaya niya ako Diyos. Action ang tayo kadagos. Iti kastakat. Ano nga yung mabangbandas niya sa ako Diyos, si namnam tayo, si tangida tayo. Gaputa inubda tayo behind. Yeah. We did it. Be doers of the word and not hearers only. James chapter 2. Yeah. Ito ko na, or James chapter 1. James last part. Mga 22 to 26 niya. So engage. So, ano yung characteristic iti may sa Christian when may sa church na engage? So, muna iti amin, dahil they perceive well or they know well their ministry or their mission. Kaya siyempre na ma-engage ka, ang mong ba iti, engagement mo, maawatan ba? Iti, aramidam, with direction mo. Iti ministry iti ako. Kada tayo kumagat, maawatan kayo yan. Especially kada tayo na nga, nabayahan ka Kristyano, clear kumadayan kada tayo. Now, ito yung nabasa tayo ay 40 days, nga ginagagawa ni Iso Cristo kada giti disciples na, tatuna nagta, He preached to them
taught them about the kingdom of God. Wow. He talked about the future. He talked about the glory of the Christians in the coming world. The rule of how the Christians will rule in the kingdom of God. Wow! Siguro dahil ito yung disciples na 120, ngayon nagdanag na nanalain, na-inspired na nanalain, siguro kayat na pa yung umay kumadya magamit nga po Diyos. Balik kumakat ka sa kayat na yung apat iti langit. Nalagay nga preaching eh, no, preach na about langit ka din. Hasta kayat kung nga pa iti langit. Ag-preach na mo iti may panggapti yung no, ay talaga nga mamotivate ka na ag-witness na lang sa kung may kaligtinabon so. Kasi so Kristo ay lang the best teacher. He was teaching about the kingdom of God. Siguro at si Kara, you were very inspired. And they want the kingdom of God to come now. Iso na, di ba? Ayan, ko na ito eh. Will you at this time restore again the kingdom to Israel? Okay? Di ba? Di ko na. Dito verse 6. Will you at this time? Wow. Nung wala tayo rapture po mana. Kung sa akin siya magbilansi. Rapture po mana. Doon umalis si Jesus. Abay, siya ba siya utang to? Biyan ko kayo magbilansi si Jesus ka po na. Siya kayo nilong to siya lang po. Aliwa na excited ka po ni rewards niya. Ang ka po ni Haman. Consecration. Kaya siya, will you this time restore again the kingdom of Israel? Hindi pa ni Kristo. When inturok sa siya about the kingdom, undawon ka siya kalitan. But it is not for you to know the times in the days the Father has set for himself. But you will receive power. By you, dapat rin ang Diyos, by you, ilaw ko, one you might add what? The rapture. But your business is this. See kayo mga you will be witnesses unto me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Wow, kaya siya kayo 120. Ano yung mga si Jerusalem? The entire world, yan sila kong believe and witness. How could that be? Ngam hatan, inlatag ni Yesu Kristo nagtrabaho na. Kag importante adviso niya, kadagiti members iti church, nga division and mission iti church that clear kada tayo. Takno kasalat amo tayo iti direction tayo. Now, reason no abay nga sa isyong aliwan involved si ministry? O no aliwan siyang priority in ministry or missions because they haven't understood it clearly. Siya ko nila priority niya. Priority panagbiag, priority pamilya, priority iugda, priority panag-iskoy dahil ang anak. Siya ko nga pa yung priority. Yung may apantay. Yung may apantay sa Kristo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mabibayagin si church. Priority ka building. No, minsan na kapag-pati pa ipundo ni building kaysa si missions. Well, at di pa iwasan na minsan. Kanya? Because one time kadibat siya ni building. Ngam sa problema, no aliwan na priority in missions si Pantayon Panya, si giving tayo, no si pondo ni church. There is a problem. Ang kapay Pantayon social needs. Diba ko tayo sa Acts chapter 6, hindi umadunong malagay ng disciples, kat ko na nagiging ni apostles, haan na nasayaat, na baybayan, hindi pa nagkasaba, kat ba kami abang kami, adit iti-ayun na kalagiti ang kasapulan na kakabsat tayo because nagbay na thousands dagiti wala tayong disciples or dagiti Christians. I want the peace that we need. I want the for peace.
church, persecuted by the church. Awan iti kilang iti gobyerno, iti religious organization, like iti Hudyo, awan. They are entirely on their own. Ngayon, kung na disciples, uray mo na iti nganin, na ayuda para ka nagiti balo, para ka nagiti orphans, kung nadalata, haan mo na pintas. Ngada kami kan agit idet, iti ayuda, baybayan ni iti pangas kasaba, iti sao iti Diyos. Iso nga ti priority ka ni pastor, preaching, teaching, and prayer. Quanto ba siya? Iso ang expectari yun na dahil na karpintero papastor yun. At yung pang karpintero, malasig no, waray-waya to, niya, nawayay tayo to. Ngamno, di may sa pastor ka mapiktaran, iti preparation na, iti preaching, iti Bible study, gapo, kaya iti physical and social needs, haan na napintas. Priority. Iti ministry. Diba? Because the gospel is the power of God unto salvation. Now, dito chapter 8 na yun. Diba? Hindi na wala-wala na iti apostles. I mean, iti Christians and believers in Jerusalem. Because of intense persecution under Saul, later to be known as Paul, nagtatry na. Na dumadong mga direksyon, itinagnakaranda. Ngayon po na chapter 8, kada itinawara-wara na adalan, kad ingkas kasabada, itisaon niya ako Diyos, kada itinagnakaranda sa lugar. Agasok na ka. Handa kayong prioritize iti security na, handa kayong prioritize iti trabaho na, handa kayong prioritize na kasanong makasurvay ni Jai, talaga talaga panunod talaga. Kaya aday ko na ka na, Romans 8:28, nawala-wala kami because aday yung purpose niya ako Diyos. At kung Jai, nawala-wala na Jai, sa Maria, ijay Judea. At exactly, you will be witness unto me in Jerusalem, in Judea, and Samaria. God used persecution. Tapos mo kasakat, mawala, nagiti believers. Tapos mo sa maaramid na, iti, the Great Commission. Their priority, their mission. So, adigan na yung the comfort zone ni Ulay. At man-grow church, the comfort zone ni Ulay. Ibigyan tayo. Mas ako naman expand, mas ako na experience tayo discomfort. Experience tayo mga na persecution. Ma-experience tayo rejection of the world. Ma-experience tayo ngayon. Buta may breakdown siya. Makuyaw tayo. God, that's a part. Yan iti, una tayo ng mission and ministry tayo. Kan maawatan tayo dita, at lunan tayo dita. We are not called to be in a comfort zone, but we are called to be in the battlefield. May dalawa. Number 2 na makita tayo, they're powered or empowered by the Holy Spirit. Di may isa na-engage na church or may isa na-engage na Christian na hanalang maawatan iti mission ken ministry na. Hanalang clear ken wala diyan yung clear man ken wala kay maawatan naman na iti ministry is all by the power of God and not by himself. Kung nga rin sa akin, the devil will laugh at our singing. The devil will despise maybe even our preaching, but he will tremble when we are praying. Because through prayer, niya po Diyos ay i-release na. Ito pa nakabalin na tayo. Is one of you Acts 1:8, but you shall receive power. Kung ano ba yung Iso Kristo, ijay verse 4, and while saying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, and remain in Jerusalem, disciples, and wait for the promise of the Father. And yet the promise of the Father, the Holy Spirit.
Holy Spirit will come upon you, and you shall be witnesses unto me. Amo ni Iso Kristo, kaya amo tayo man. Nagriga, iti mga saba. Nagriga, iti mang convert, iti tao. Ayan? That's the work of God. No, di may sa katagri-relay, so iti wisdom na. Si kakwe, wisdom tayo naman. Preacher, taadayin siya ko. Bago hayaan ang kadayin mo, tsaka ang tayo makonvert siya. No! Haman na di agaw, kamawaray doctorate na po. Kasi kaya wala na dyan, di agaw mo yan. Wala may doctorate siya. Baka sikamit na lang siya. No! Hangas dyan. Ay, nagitoy. Apostles, they are fishermen. Ba? Acts 4:13. Idinakita na iti religious leaders, the Pharisees, and the chief priests, no kasanong katulad na ito'y nga disciples ng mga kasaba, the Peter, John, nastao na because they were unlearned and ignorant men. Ni, kaya na kasabay ni Kasjay, kada ito'y fishermen, unlearned and ignorant, awan di bachelor na degree ka, let alone master or doctorate, nga, okay, thousands of people are being converted, listening to them. You are healing all manners of diseases. Because the power of the Holy Spirit was present in your midst. Isuda, nga inaadal da iti Old Testament. Awan kinas din na resulta. Isu ang kakabsat. Han mo yung excuse iti bagay niya, no ang kanakadal. Ano nga ay bagay? Ano yung bagay na? Asya mo yung otak. Gusto mo si kayo mo. Nakak mo na iso mo na. Ay, si mo. Sikat mo tayo iso mo. Sikat mo, grade 1 ako. Iso ka silang taksilang si kayo. No. We are limiting the power of God in our lives. We are limiting how God uses ordinary people to accomplish extraordinary things. Basta yakuan tayo, Lord, please use me. Si D.L. Moody, sa akin, sapatero ba siya ito eh? Elementary level ba siya kung noong 1800s, sa akin siya ng famous evangelist. Katwanto naman niya, no, kaya manis kaya panis-school na kayo because that is an advantage. Talagang sa ibiglit ko katag nakaseminary. Iso kasay grammar ko kay ni running man ng panasyal, numantag ng irani mensahe ito. Pinsak ni Moshe Malondon, ng evangelistic campaign si man, katputa ka na praying improper, kuta ilit ka totoo, niyan siya grammar ko, tang pronunciation ito. Yan, si Minister by D.L. Moody, may credits yung siya kay 500,000 souls. Yan ay sa kanan, gabo ni evangelistic effort. He was empowered, he was engaged. And that's it. No one regret po. Ngayon, ang nalimitaan, ipawatan kami ng officials. Sige. Wala siyong pigan doctorate, pigan PhD na. Hanggang siguro hindi man karawa ay sisinanda. Ngayon, hadyan, dear movie. 500,000 souls. Isang alaw kaya man niya, dinaingan. Alam mo dyan po karisma ya pantay ko. Mayat man wala karisma ko. Sikat ko ka, mampres ni evangelistic campaign tayo. Tamayat ni karisma ko. Ang tatong mandala nito ko, no. Mantal-talak kita sito. Akin di mantal-talak. Si pala ka rin spirit. And officials. Kapay. I-monopolize na yan, yung sakya to niya. Iba na pa rin officials.
Papanbat niya man din waras musika na abilidad to, I see. Ngayon, there's no excuse for us. Ang kita'y mausan, similisin ang precious. Kadalag, dedication mo ni puso. Katuwan mo rin chances tayo ma-improve tayo academically. Mga kasama ko nga, you can do that. Nga, sa panapagaling, manugdas mo siya, manugdas si puspuso ni Tuto, tapos sa kakilig nga siya kan ma-convert. It comes solely from the power of the Holy Spirit. It's more kanina Paul, 1 Corinthians 2:1-5. When I came to you, brothers, ay Corinthians ka lang, sisikat siya ay orator. Tanang kaday naman na manasal. Buti naman declare. Sigara may na-impress siya ng Greek. Sophistry ako siya. Greek intellectuals. Ngayon ano mga Paul ha dyan? Kung ano history, lukas ang hindi mo kagaspal sa musikara. In remind to era, when I came to you, brothers, I did not come with ill winds or superior wisdom, as I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you. Yan na lang kang makonsyo si God, while man idiada to no philosopher or debater. Ano mo na konsyo si Apostle Paul man? Tapos si God mo nga, except Jesus Christ and Him crucified. I came to you with weakness and fear, and with much trembling. So si Paul diyan ba tinang kasapan magpunan ka? Oh, kung kayong kanuman ang siya no? Human as he is, in weakness and in fear, and much trembling. My message in my preaching were not with wise and persuasive words or flowery words, just like the words of politicians maybe, or a comedian. But with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on man's wisdom, but on the power of God. What kung siguro sa mga believers, our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Pwede sa akin, we do not need more strategies. We need more power. Minsan mo siya siya ito, at teknik kayong mata, tap mo kasakat, hadjay gram luto, yan, atap ni gaspal ka, mapaamo tayo kira. At mawin na sa idaksi man employ tayo kira in worldly ways. Nangyari si Pete, sa impasing ni group, ni Sakayan na church, tapos kung siya ma-evangelize siya kira man, unbelievers. Non-pa-concert kira. First, hindi kira, na kansyo-kansyo ni Kirani, worldly and love songs. Iso mo tayo ito, ay talagang palakpakan siya. At ni man, maksimba na, kung na favorite sa Iran na kansyo na nailubungan, mga kansyo mo na Iran Christian songs. Sa hindi ganito ito, kinaskastigan siya Iran. Bottled water, kiniskastigan siya. Barya, kiniskastigan siya. Hamburger, kiniskastigan siya. Haman siya iwagas, ni bubo. Tapos kasat mabaniitan mo, you employ worldly ways. Pagkamantala, si panakabalin ako Diyos. Yeah? On the power of faith, on the power of the Holy Spirit. So, dahil ko na tayo masapol na iwasan tayo. Ayan, ititalak tayo. Maawatan tayo. That power comes from God. Power in preaching, of course, number 2, power in facing opposition. Ang tatay na nangyari sa ni Apostle si Rajen niya. Wali sa kaya na Parashat chapter 5, dan sigara may sinapsaplit siya kira, and they were threatened. I think may kadwa panakakulong na taman si Peter, si James, at si John. At they were threatened na i-risk rat at hanyon nga kasama ito may pagkat kay Jesus. If not, mabalingan yan this morning. Ng pagkagman na ito, hindi makalira from the Sanhedrin Council, adadad sa era.
Because they were counted worthy to suffer for the name of Christ. Kasabi ka? Yeah. Mabantaan ka, masabsabit ka, malatiko ka, tapos mawarningan ka, and yet rumor ka na nakaragbragsak ka. Apan mo i-report, kadagiti kakabsat, kasi pinakasama kami. And yet, naragsak ka. And what naman, they did not cease to preach the gospel in the temple these days because of the power of the Holy Spirit. If God be for us, now, Who can be against us? who can be against us? Bibilingin. Wala experience ko, pangkaskas sa balikas ko ka, basig ba ito ka? Yan na naranasan ko. Dahil minsyuan niya ka mangkaskas ba, siminatayan ka, wala yung gawas na ka, kimbal siya. Ako mangkaskas ba? Nakikot na yung tao. Yan. Diyan lang, naging duwa. Na-experience ko kita siya. Naging disciples, ay, panakaibagon, panakasapsapit, kalimpangta, or threatens. Of course, they didn't do man later on, the disciples, apostles, they paid with their lives. Iti panagkaskasabaliti sa ulo ng Diyos. Number 3 na kita tayo. They portrayed their lives, their message, or their mission and ministry. Ano dyan? Philippians chapter 1, verse 27. Kuna na ito eh. Panan Paul, so you're in Philippian believers, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Maawatan tayo, mission tayo, maawatan tayo, iti source, iti power tayo, maawatan tayo man, iti kina-importansya, iti na yung Christian one na panagtiyan. Testimony of our lives. Sige lang ka na siya nililiso tagay niya about purity. Kaya po sa ko, whatever happens, ang ganoon ito'y mang nangyari. Ibiadyo, ibanghelyo ng Hesus Kristo. Now, simple na question ka na tayo. No kaapang, iti kaaruban, may panggap iti boundary. Iti lote. Are you living the gospel message in your life? No, indarong na kain barangay na ka, how will you live as a Christian? No, aday mo isang nangichismisken ka, pinirdi na ireputasyon mo, na amon na di ka tao, kasano kang agpiin as Christian. Mangdakanig man, niya, tatak, sumudin mo ba Malaysia? Uno kang anay daw ham-hamanan mo si Malaysia. Walang istorya sa akin dyan, pastor si Visayas, panigray ko ta electric. Tapos, agasapa, busy. Pinagis ko ilan, mas mga busy lang siya ako pasayos. Kinak siya gusto ng takman, jeep, tawarin pasayero. Siya rin nabanggan ng takman. Nung pastor. Inisipal si Mampi kami pasahero. Bin mo nga. Inda tutak time range. Sugudan tutak driver. Ipagas tutak time range. Yang iniwara niya yung bumat yan pas-pas terlihat ko. Orang yang member mana nandukan si Majid. Pastor, good morning! Simple. Sehingga buhusan ko ni nakita na siya no. Iti na istorya
comes second, panungtang media comes second, ikaw naman, inirutan ako ng guma. Sanay ba nga, gusto ko lang hipitan yung guma kasi man medyo nagbibigat. Hamang ako na yung passing ito. Yan. No! Siya tayong driver. Nawala ka tayong traffic. Nawala yung mga sitwasyon. How do we behave? Yan. Lucy ka, yan sa aking employee, ang siya aka-aka ng iswil shoe, yung tigan-mura. Okay, sayang siya by the iswil shoe. How do you behave? Yeah. Whatever happens, yan ang priority. How do I live my Christian life in the most tempting situation? Orasyon ng apan Kristiyano, nag-apa na. At kung nandiyan may isa, yung nga nakakitukan dyan may isa, oray awal bikin Kristiyano ang basta. Oh. Siguro bakit may kwan naman? Nang baka si attitude, kung si temper ka, maging kantay ka, at si katawat Kristiyano ito. Maawatan tayo. Yan. Kung tapan ng ibiyag tayo, yung mensahe tayo, is the most important thing. We know na bakal kayo misis mo. How do you behave? O no, kakamambungan sunda kayo mo. Yan. Ngani, if na nga naka-aruba, siya mabalidyo. Yan. Baka kaljaw sa manisip sunda kayo. Yan, so mister. Tapos ikaw dito una. Kalimang kasakasawahinan, bukan siya kaljaw na si dakay mo. Yan. Undermood mo si dakay mo. Mataktakot si dakay mo si ka. How do we behave? Alam po sa culture ng Philippine believers, kaya ka persecution ang tabahan nila siya, whatever happens, ibiyag julata, i-ibanghelyo ng Yesu Cristo. May bayat, puta, si kayo mabiktima, kaysa si kayo iman biktima ni kayo tsunto. May anusan tayo, kaysa puta, siga tayo anusan siya. Yan po siya. So then, priority tayo. You are the salt of the earth, but if the salt loses its savor, where which shall it be salted? It is good for nothing, but to be cast forth and to be trodden under the foot of men. Magmagtinan ko nga tayo sa ating Kristiyano. No, ako seryoso yung Christian life, no, ikat-ikatin ba talaga tayo at umapit. Baka gargarnasan na tayo. Ikimaningan natin. You are the light of the world. Sino kinadyo? At ekspektaran. Yan wala show yan kung sino niya dugong ng dagdaman. Darkness covers the earth. Thick darkness. Aliw na politicians, aliw na technocrats, aliw na educators, or economists, entertainers, or vloggers, mabalbalik ni dugong tayo. Sikat tayo mismo. Yan. Sikat ani home places tayo. Let it start in me. Revival niya, kinansyunutaman kay. Let it start in me. Isang mas magbalik niya mismo. No, ngani komento ni karugas na sikam. Utan ka. At no ka-epektibo si karuma, you will not be effective in other places. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Last one. They provide generously for the ministry and missions. Sa Kristiyano yan engaged, ang siya naawatan, i-purpose, mission siya. Ang siya maawatan, i-source ni power. Ang siya maawatan, kina-importansya, ni panagbiyak para sa Kristo. Nulikat, maawatan siya po. Maawatan dapat.
na manipod kadakwada, isuda mismo ti usahan na po Diyos to provide for the ministry. Amen? Antay po si Pastor Jem. Ni Pastor Jem kata nag-work ng iso na ijay Capitol, ijay Vizcaya. Agbabible sa nila ka di different departments. Kata di na istorya na kanya na adaan di kanayon na grupo. Halos everyday di na grupo. Idagiti Kristiyano. At least ang tanong na baptist. Kanayon nga pa nagsolisip. Ijay Capitol. Kat di alarming ba ijay ko na nga ag-solicit na ba para iti-kitchen utensils na iti church. Ag-solicit na ba iti-mangkrono na para iti-church outing na. Ay, grabe. Singa na, mampalpalimos iti-church para ni kitchen utensils, para ni plato, para ni pinudrong tanaman, kutsara. Man resolution yan. Yakan siya mag-politician siya. Siya na tanong kaya i-provide iman niya. Ang ginakot sa raman na. Pang diesel, outing, siya na kaya pang-contributan mo iman. Kapag masakol pa na siya iasa ng politician. Hanggang kumana umati siguro na politician. Yan. Hanggang pa yung umati tayo. Now, makita tayo yung verses ni Jai, that's something like Calvary University niya. Acts chapter 2, verse 45. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So, like that, believers did. Handa nga, nagsusulisip outside. It came from their own. Salamat mga itulong nation, yan churches. Tapos sa panagsulisip, I think, kasapulan iti discernment. Ngayon, no, negative problema. No, iti church, kaya nagsulisip, ngayon, iso na mismo katawan, kaya karaminan na. Handa na tulungan, iti pagpagita. Binindisyon niya ako yung iso na iti resources. Ngayon, handa ka manted. They are not engaged, and they could hardly engage in the ministry. No, handa na awatan. Ano po nagtitigil ng mga churches nga makita tayo nga nabindas the example na. For example, dito ay churches in Macedonia. Familiar kayo siguro ito na church. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 7. Kuna na ito we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, talaga na, they are suffering, in other words, financially speaking, or economically speaking. Their abundance of joy and their extreme poverty, grabe nga kinamanaw, have overflowed in the wealth of generosity on their part. So, maurin no, extreme poverty. Grabe nga kinamanaw. Naisuda ko may kaniti ayuda, nang po na natoy, they are overflowed in wealth of generosity on their part. Isuda kat generous na pa naman kan. Pa-design na rin, di ba ako na ito adahin ni family J. Jerusalem. At di po kat napan ka rin di churches nga agsulisin para iti ayuda ka rin ito niya. Agsapsapar iti calamity, family. At dito uray ni Pablo, kasta hanak kayo po mga awatan titulong na ito Now, ituloy kayo verse 3. For they gave according to their means, as I can testify, and be beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Haya kaya po manipol na awatan dyan tulong na. Because nakita natin sa sitwasyon. Ngayon po na nagating na Macedonian churches, please, Paul, awatan na din at tulong. Yes, we are extreme poverty. Ngayon dahil ikikaya nila ito. Pangasin, awatan. Itag mo ka na mas kasapulan na rin ito. I-Jerusalem.
And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord. Wow, dedicated na nga presyo niya ako Diyos. And then by the will of God to us, accordingly we urge Titus that he had started, so we should complete among you this act of grace. So bakit tayo doon kabsa? Yeah? Ano yung magkakawan? Ay, isya kami mo naman eh. Yan ang mga churches ha. Haan, kinita na pinakang iti mabalik na ito. Indicate. James. Sabay sa nafusyos, agad ang panafusyos na nandun at tayo kaya. Yan. Nulikat luwaray, kaya di puso tayo itan even sacrificially. Nulikan mo ay gabot ni samang mo sa ministry. Yan. Sacrificial giving. Nas na mas kasapulan mo, kasapulan mo kuma. Gagawin tayo ng ano, mas kasapulan ni ministry. Kasi man yan, selling their possessions and belongings and distribute the proceeds to all as any had need. Is mga following verses, ay si'i, to yan, ay kasapulan to. O no, ng kasapulan because na-provide. Kung pununta man, pununta agsapa, I should that DSWD, I should that ayuda, I should get 4 piece, they are entirely on their own. At siya po siya binisyonan to their. It is better to give than to receive. Si Philippians, no? Pamilyar tayo dyan, verse 14, no, asang mo yung Philippians kat ng support nila ni missions. Paano dyan? Yes, verse 14, 4:14. Yes, it was kind of you to share my troubles, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing unto God. Salamat daw sa Sakaya Church. Yan ang support sa Ima Paul at sa Philippian si Kato, you only. Yan. Now si Paul ngayon at ngayon kung sa akin naman po, tuway ginawadaman na ng churches. Yan yung plan ko. To, dala na ita na Kristyano. Dala isang sarakan ni ministry. Abay nga siya tulungan. No. Because the giving, halingin niya konsensya ti may sana tao. Lulikat on your own. Halingin na sige tinakon na kalagyan ng nantin. Ngayong apresyahan na kitbi, dahil yung may sana church na nantin. Hana ka na minsan, lulikat time in again ng nantin kaki. Handa kayo na umahan di ko lang, oh, mas mga churches na, siya kayo mo lang. Siya, may angin ito ng talasod po, may angin ito manina. No. Again and again. Sabi ko mga kabayan Baptist Church, na wala'y maibasa, yan need the ministry. Pag yung mga kabayan, yan tumuhan na kita. Manipo aling Bible School, yan need. Special offering ba? Lumikat, oray ka na ni. Sige, may ka, wala. Until, oray mo ikantay. Sabi, ano na pinilitan nila? Kapatusitan, I am looking for a credit. And back to verse, pagpunta niya verse 17, I seek the fruit that increases their credit. So, investment makikita niya, ano yung expense? Every single centavo, yan yan, ang sa nafusyos, ang tatalitan, or mag-credit card mo itan, sinay. So, sa akin ko rin go, more than mo interest ni investment ko sa pagkakaya na fusyos. Kasano may si present? Yan kasaluan ko. Iyakan mo, kasaluan naman. Verse 19,
But my God shall supply all your needs. Ano yung game niya, Kari? Sunin bilang Kristyano. Kari game ay sunin giver dyan, Kristyano. So, sa kaya Kristyano, at ma-effort, at tumaygray ni Philippians 4:19. Siguro baka faithfulness ako is dito i-claim niya. That God is faithful in spite of His unfaithfulness. No, Philippians 4:19, it is for the Christians who know how to give for the ministry. Because of their love for the Lord and for His work. Kabayan Baptist Church, salamat engagement yun sa ministry. Kasabay ako taman tuloy-tuloy kayo sa engagement yun. Mabili kayo model, mabili kayo example sa your daughter churches and other churches. Kasi afwish na si John, si ulit niya dyan, Iglesia. As you are awakened and engaged in the ministry. Thank you, KBC, the invitation nyo. Thank you, Pastor Pat, for the privilege. Makalara kita. Official